Guys, ito yung nilipatan natin ng project. Kanina magando kami sa Calamba, sa Pasiano. Nagkabit kami ng ano doon, 500 liters na bladder tank. Ngayon, dito naman kakabit tayo ng ano, ayan, water pump. 0.5 HP, tsaka 20 liters na bladder tank. Kasi ito yung existing nila na storage tank. Problema nila, yan, hindi napasok yung tubig. Kasi nga, kahit hindi mo siya elevate talaga eh. Kung true gravity lang yun, kung true gravity kailangan i-elevate to, dapat nasa taas ng roof or halimbawa mas mataas pa. Kasi pag ito, hindi lang talaga ito gagaan na papasok ng kitchen sink or mga CR. Tapos ito yung, halimbawa, lagyan natin ito na yung faucet nila, tapos siya kukuha. Halos ka-level lang or mataas lang na konti, may pumunta man dito, walang pressure. Kaya ang gagawin natin, lagyan natin siya ng pump. Ito, 0.5 HP yung pump natin guys na ito. Coco, dito natin kukuha na supply itong pump natin. Tapos meron tayo dito guys na babaguhin. Yung mga pipe niya kulay blue, papalitan natin ng PPR. Then may isa pa tayo dito na problema. Oops! Yung pamata pa. Yung guys, ito. Ito guys, yung bypass. Yan, ito yung mali. Ang naging problema din nila daw, pag yung galing dito sa storage tank, pag binuhay yung gate valve doon, ayan, nalabas yung tubig kasi nga walang check valve yung bypass nya guys. Ayan, yun yung mali dito guys. Ayan, babaguhin na rin natin yung bypass para hindi na nila kailangang i-on pa yung main gate valve. Si ba Chad? Yes. Ayan. Ayan, simulan natin guys. Kakatuman natin lahat ng pipe para para babaguhin natin. Ayan. Pero papalitan na rin naman natin ng PPR yan. Mula dito hanggang dyan sa storage tank, hanggang doon sa kakabit natin na bagong jet pump. Di ba Chad? Yes ka na naman. Tapos mamaya no. Guys, nagawa na muna Chad. Tatanggalin yung kinabit na wineldik na paado sa para iayos natin ang pwesto itong ating storage tank. Ako naman, gagawa yung sa labas, yung ating bypass. Ito ang gagamitin natin, swing valve. Ayan. So, yun yung may gasket type. Ayan. Makikita nyo, meron siyang rubber sa loob. Ayan. Kasi kaya swing valve, napakahina ng pressure nung galing sa source. Yun, yung bypass nung parang pwede pa rin pumasok. Hindi yung spring type ang gagamitin natin. So, ito yung kailangan para hindi na nila kailangan i-off yung gate valve doon kahit nagamit nitong galing na tubig dito sa storage tank, dire-diretso. Ito yung gagamitin natin sa bypass. Diba Chad? Yes. Ginawa nating bypass, ayan. Ito yung galing sa meter natin, yung susupply ng tubig. Tapos ito, papunta doon sa storage tank natin yun. Yung storage tank natin na yun. Tapos, ayan, ilagay tayo ng check valve dito. Ayan. Itong check valve, napakalaga niyan guys ha. Meron niyang arrow dyan, kung makikita nyo. Kailangan lagi niyong tatandaan yung nung arrow, yung sign. Ayan, makikita nyo. Papunta yung arrow doon. Hindi pwede siya magkabaligtad. Kasi pag nagkabaligtad dyan, walang papasok na tubig pupunta sa loob ng bahay nyo. Galing dito, then the same time, yung galing sa storage tank or doon sa pump, lalabas yun guys. Then maglalagay tayo ng another key. Yung key na yan, dyan papasok yung ating water pump. Then itong papunta lang siya sa ating household or sa mga gripo guys. Yan. Pakita ko sa inyo kung paano natin siya kakabit doon. Ito guys yung ginawa natin bypass. Ayan na ito. Ito yung main meter natin, yung manggagaling doon sa sa supply. Tapos ayan. Then, ito yung papuntang itong to, diretso yan sa ating storage tank. Siya yung magkakarga sa storage tank. Then, ayan, diretso yung tubig dito. Tapos, yung ating check valve. Napaka-importante nito guys. Kasi, kaya may check valve yan. Ito yung galing na sa ating pump. Ayan. Yung pump natin doon kumuha ng supply sa ating sa ating storage tank. Pakita sa inyo may ayan. Paglabas ng tubig dito, diretso siya papunta dito sa household natin. Ngayon, syempre, may pressure yun. Bawa, hindi gagamit sa household. Kaya may check valve yan kasi babalik dito yung pressure tsaka yung tubig. Mabablock na check valve. Yun yung purpose ni check valve. Kaya may check valve tayo dito sa ating bypass. Yun yung purpose niya guys. Para mablock. Then hindi bumalik yung tubig galing doon sa ating storage tank. Ayan guys. Yan. Pwede natin itong i-open pagka gigamit natin. Para yung pagkakarga nung ating storage tank continuous. Kasi meron naman yung valve every time na mababawasan yung tubig natin, magkakarga siya guys. Kaya hindi natin kailangan patayin pa yung ating gate valve. Hindi kagaya nung unang setup na papatayin pa natin yung gate valve after
na or habang gagamitin na rin natin storage tank na tubig guys. So guys, na yung setup natin ng ating pump. Ayan. 5-way connector, ang pump. Then yung ating pressure gauge. Ito guys yung pressure gauge natin. Then pressure switch para mag-cut off and cut on yung ating pump. Then yung bladder natin na 20 liters. Then yan guys, yung hindi set kasi ito nung nabili. Nabili to individual. Ito si pump, tapos ito naman si bladder. Ngayon, ang ginawa natin, itong ating mula sa 5-way imbis na flexible hose, ito na lang uno na PPR pipe. Yan guys, yung ginamit natin guys. Guys, hindi pa natin may kakabit dito sa ating storage tank kasi tiyatanggal pa nila yung yung stand natin. Gagawin nga kasi i-ayos natin, bababa natin ito, bababa na may-ari. Kasi useless din naman pag masyado mataas. Kasi mag-iipon sa kanya yung ating galing sa metro or wala din masyadong pressure. Kaya pag sobrang taas, medyo nahirapan siyang punin itong ating storage tank. Ibababa na lang natin. Kasi yung pump naman yung magpapabasag sa loob ng bahay, ng tubig. Kasi hindi tayo gagamit ng true gravity. Habang ginagawa nila yun, kabit naman natin ating NEMA 3R. Ayun, ating NEMA 3R. Hindi tayo kuha sa millimeter. Ayun yung millimeter. Di ba, Chad? Yeah. Ayun. Ayun yung millimeter natin. Papagapag na lang tayo dito ng plastic molding. Tapos yung ating NEMA 3R para sa power supply natin dito sa ating pump. Guys, magiging insulation ng ating wire. Ayan, ito, plastic molding yung gagamitin natin. Kasi sa finish ng ating wall, plastic molding na rin gagamitin natin. Mula sa main meter and sa ilalim sa junction box, papunta dito sa NEMA 3R natin. Ito ng ating plastic molding. Sa pagkakabit nito guys, tatanggalin nyo lang yung cover. Then ang ginagamit namin dito, hindi adhesive, black screw. I-screw lang namin to, itong side na to, kasi ito yung cover. Ayan. Pakita namin yung pagka-screw nito guys. Nakita nyo yung pagkakabit natin ng plastic molding. Gumamit lang kami ng black screw. Ito yung black screw guys, ito. Yan. Ito guys, ayan. Yan yung ating black screw. Ayan. Ayan siya guys, ayan. Kita nyo yung plastic molding. Hindi siya masyadong halata. Kasi kakulay din naman siya ng ating ceiling. Ayan guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. Halos yan lang yun. Yun, ayun pa. Papunta doon guys. Diretso na natin. Kakabit na lang natin. Hanggang doon sa main meter natin. Di ba Chad? Yeah. Ayan. So guys, yung ating setup ngayon dito kukuha ng tubig sa ating storage tank, which is na nag-ipon ay yung ating galing sa metro. Ayan. Tapos kukuha siya ng tubig dito sa ating storage tank guys. Ayan. Tapos ayan, diretso. Tapos ito yung magsusupply pupunta sa bahay. Guys, ang okay ng ating linya, pwede na natin testingin. Pa-prime lang muna natin. Ang pagpa-prime yan, ito kaya meron yan dito. Bubusan natin siya ng tubig dito kahit namin. Chad, busan mo. Yan, sala pa. Shoot to shoot to. Hindi wala mang katapo-tapo. Guys, basta bago ang motor or na-stop, mas maganda. Prime nyo muna kasi hindi higop yan pag hindi nyo pinrime. Yun yung purpose kung bakit nilagyan natin ng tidyan sa ibabaw. Sige, diretso Chad. Nanginginig pa po. Hindi, takot. Yan guys, nakita na pag hindi na nababa yung level, okay na yan. Medyo takpan natin, tapos pwede natin siya i-try. May tubig yung storage tank. Meron to. Nilagyan namin ito ng Yan, try natin, open natin yung ating Yan guys, kita nyo na, angat yung ating gauge. Yan, antayin na lang natin na mag-cut off siya. Pag na-reach na naman niya yung 40 guys, magka-cut off na yan
Tapos guys, dito nilagyan natin siya ng ano. Yan, yung float bulb iniayos natin. Kasi yung float bulb niya, nung una, nakatabingi. Kaya hindi siya naawas to guys. Tapos ang isa pa, maigsi hanggang dito. Kaya bumabangga itong bola mismo sa cover. Hindi siya talaga magsasagad yung automatic nito guys. Yan, kaya nabaan na rin natin nipple niya guys. Sa guys na diagdag natin itong ano, union patente tsaka gate valve para ba masira. Pero siyang control dito guys sa ating tank, storage tank. Then ayan, cut off na siya. Ayan, pag na-reach na niya 40, cut off na siya. Makita mo kung may leak siya guys, bababa yung ating gauge. Pero so far wala namang, hindi na nababa kaya wala leak. Guys yun, set na siya ng 40 PSI ang cut off niya. Then cut on niya is 20 PSI. Yan. Yan, kita niya guys, wala naman siyang leak. Kasi kami leak yan, bababa yung ating pressure gauge. Then, ang ginamit nating breaker is 20 amps. Para sa 0.5 HP na yan, jet pump. Ito guys. Yung piyag mula ng ating tubig. Bali dito siya galing sa ating supply ng barangay, tapos magkakarga siya sa storage tank. Ayan. After niya magkarga sa storage tank, yung nasa storage tank, higupin guys ng ating pump. Yun. Pero ito, may bypass tayo dito. Halimbawa, di nila malakas naman tubig galing dito sa source nila. Yun, pwedeng dumiretso yung tubig kasi naka-bypass nga tayo. Diretso pa loob ng bahay. Ito kasi yung galing sa pump natin. Pero hindi babalik yung galing sa pump. Gawa nga nitong ating itong check valve. Yan. Ito guys yung 0.5 HP yung lakas ng tubig. Kain ko lang ha. Yan. Yun guys. Ayan, yun yung kalakas yung 0.5 guys. Ayan guys, check natin tong tubig dito sa faucet. Yun, okay na guys. Bale, malakas na rin siya compared sa dati. Ayan, at maraming salamat po ulit sa pagsubaybay nyo sa video natin. At sana po, subscribe nyo na po yung channel natin. Like, share, and click nyo na po yung notification bell. At maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless po guys.